Ano ang dangerous na panalangin? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Now, binabati ko po muna ng happy anniversary si Sir Midel and Ma'am Marisa. Nakikigalak po kami sa inyong pag-celebrate ng inyong anniversary. Binabati ko rin po ng happy birthday si Brother Joseph Juan. Now, yung topic po natin ngayon ay summary attributes. So, congratulations po sa inyo kasi malayo na yung narating natin dito sa ating series from A to Z. Mga topics po sa seminary na usually hindi naman natin naririnig pero dito sa devotion natin natatalakay po natin. So, summary attributes. Ano ba yung summary attributes? Pag sinabi po nating summary attributes, ito po yung, kumbaga, kung maisa-summarize mo yung katangian ng Diyos, ano yun? So, sabi ng mga nag-aaral ng theology, nag-aaral ng Biblia, ito daw po yung apat na yon. God's attributes of perfection, God is perfect. Blessedness, God is completely happy and satisfied. Hindi yung parang may something missing, parang may kulang sa Kanya. Hindi kagaya ng maraming tao na feeling nila lagi may kulang. Sa Diyos walang ganun. God is completely satisfied and happy. Beauty, yung kagandahan ng Diyos, yung perfection ng kanyang kagandahan, and glory, kaluwalhatian, are called summary attributes because they encompass and evaluate all of God's other attributes as a unified whole. So yan, perfection, blessedness, beauty, and glory. Now, yung tatalakayin po natin dito sa ating verse ngayong araw ay yung emphasize po natin yung glory ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos. Now, sabi po dito sa Isaiah chapter 6, verse 1 to 8. Basahin lang po natin yung mga ilang parts, no? Simulan po muna natin sa unang tatlong verses. Sabi po rito, "In the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple." So, si Prophet Isaiah, nakita niya yung kaluwalhatian ni Yahweh. Basahin ko po sa Tagalog. Nakita ko si Yahweh. Alam niyo po, hindi pwedeng makita si Yahweh kasi pag nakita mo si Yahweh, ikamamatay mo. Kaya yung mga tao nung unang panahon, pag pakaramdam nila, nakakita sila ng vision, pakaramdam nila, nakita nila si Yahweh, they're terrified. Ibig sabihin, takot na takot sila kasi pakaramdam nila, mamamatay na sila. Kasi walang nakakita sa Diyos na nabuhay. So sabi dito, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga seraphim, sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa mga paa at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, "Banal-banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian." Now, ito po yung unang puntos natin ngayong araw. The glory of God reveals His holiness. Now, mga kapatid, marami po mga tao dito sa mundo ang, napakadali lang sa kanilang gumawa ng kasalanan, no? Kitang-kita natin yun sa mga news, no? Na para bang parte na ng sistema nila yung magnakaw, parte na sa sistema nila yung para bang hindi nakokonsensya, no? Sa maraming pagkakataon, mga nakikita natin sa mga news. Mga kapatid, pag nagkaroon tayo ng enkwentro sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Hesukristo, or in this case, si Isaiah, nakita niya yung glory ni Yahweh, nakita niya yung kabanalan ni Yahweh. Tapos yung mga anghel, isipin niyo po yung mga anghel, mga banal na mga anghel ito. Tinatakpan pa nila yung mukha nila, tinatakpan yung kanilang mga paa, habang lumilipad sila, kasi sobrang banal ni Yahweh, hindi sila makatingin ng diretso kay Yahweh, tinatakpan pa yung mukha nila. Just imagine that. Yung mga anghel na to, wala tong kasalanan, malilinis to. Nagtatakip pa ng mukha dahil sa kabanalan ng ating Panginoon. So sabi rito, tinatakpan nila. 2 pakpak nakatakip sa muka, 2 sa mga paa. Sabi ng ilang mga theologians dito, tinatakpan yung paa kasi yan yung ginagamit natin sa paglalakbay, no? Para bang yung picture, yung larawan,
para bang hindi pwede mong ipakita kahit yung maruming bahagi ng katawan mo dahil sa kabanalan ng Diyos. Mga anghel na to, nagtataki pa ng muka. Sinasabi nila, Holy, holy is the Lord Almighty. Mga kapatid, ito yung Diyos na haharapin natin someday. Diyos na banal. At lahat ng ginawa natin dito sa mundo, ipagsusulit natin sa Diyos na banal. Isipin niyo po, lahat ng kasalanan natin na ito, na ginawa natin sa mundo, ipagsusulit natin sa Kanya. Kaya, hindi pwede talagang mamuhay tayo sa kasalanan eh. Hindi tayo pwedeng mamuhay sa kadiliman. Na alam mo, nahaharap ka sa Diyos ng liwanag. Na makikita lahat ng ating ginawa dito sa lupa. So, the glory of God reveals His holiness. At the same time, the glory of God reveals our sinfulness. Yung kaluwalhatian ng Diyos, ihahayag nito ang karumihan natin. Ang Diyos po ay liwanag. At lahat ng ginagawa natin sa dilim, ang lahat ng pag gumagawa ka ng mali, ng kasalanan, madalas ginagawa yan sa dilim o kaya sa ilalim ng lamesa, under the table. Yung hindi hayag, hindi lantaran, talagang sa ilalim. So, yun po yung kasalanan, laging nasa dilim yan. Now, kapag ikaw nagpunta ka sa liwanag ng Diyos, mahahayag talaga kung anong klaseng puso meron tayo. Kaya po, malalaman mo talaga yung estado ng puso ng isang tao. Pag normal na lang sa kanyang gumagawa ng mali, ng kasalanan, ng pagnanakaw, alam mong nasa dilim. Nasa dilim talaga. Dahil kung ikaw ay nasa Panginoon, mahahayag ang laman ng iyong puso. Tingnan niyo po yung nangyari kay Isaiah. Si Isaiah po, propeta na ng Diyos. Pero ang sabi rito, nung nakita niya yung kaluwalhatian ni Yahweh, sinabi ko sa sarili ko, sabi niya, kawawa ako sapagkat ako'y isang makasalanan. Nakita niyo yung kabanalan ng Diyos, agad-agad nakita niya rin yung kanyang kasalanan. Kasi nahayag Habang lumalapit ka sa Diyos, mahahayag ang iyong kasalanan at doon ka talaga magsisisi at magsusuko ng iyong buhay sa Panginoon. So sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako'y isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan, mapapahamak ako. Sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Talaga pong ganun yung mindset Kasi during their time, yun talaga yung Pag nakita mo si Yahweh, kamamatay mo talaga. Dahil si Yahweh, banal. Tayo makasalanan. Para ba tayong, papel lang na natutupok ng apoy? Yung Diyos, siya yung consuming fire. At pag ikaw ay nalantad sa Panginoon, matutupok ka talaga. Yun yung understanding nila. Kaya sabi niya, kawawa ako, mapapahamak ako. So mga kapatid, kapag nakita natin ang kaluwalhatian, ang kabanalan ng ating Diyos, makikita rin natin yung ating sarili. Para pong salamin, Para kang nananalamin. Makikita mo ang dungis sa ating mga muka. Pangatlo po, the glory of God reveals our mission. Ang maganda po dito sa nangyari kay Isaiah, naka-experience po siya ng atonement. Sa atin po, kumbaga, nung nakita natin ang Panginoong Jesucristo, ipinakilala sa atin sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo, nakita natin na makasalanan tayo, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, nakaranas din po tayo ng pagliligtas. Ang kasunod po ng pagliligtas ay paglilingkod. Tanda natin mga kapatid, ang kasunod ng pagliligtas ay paglilingkod. When you see the glory of Christ, you will see the need for you to be saved. At pag naligtas ka na, ang kasunod doon, paglilingkod. Kaya po dito, nung dinampian siya ng nagbabagang, hindi ko alam kung ano yun, Sabi dito, idinampi niya ang baga sa aking mga labi. At sabi rito, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. Pareho yun ang nangyari sa atin, Merong paglilinis sa atin ni Kristo at ang kasunod po nito, mission. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo. Ito yung sinabi ni Isaiah, here am I, send me. The glory of God reveals our mission. Nakita mo yung agenda ni Jesus Christ. Nakita mo yung gusto, mga plano ng Diyos. Lord, I want to be part of that. Send me. Alam niyo po, ito yung dangerous prayer. The most dangerous prayer of all time. Napakapanood ko lang kay Charlie Kirk nung nakaraan, yung asawa niya. Sabi ng asawa niya ni Erica Kirk, na
Itong Here I Am, Send Me. Ito yung prayer ni Charlie Kirk, no? At yan na rin ang ikinamatay niya. Si Isaiah, yan yung prayer niya. At according to tradition, ang ikinamatay niya, nilagari siya sa, hinati siya, no? Pag ganun. Nilagari siya. So, talagang dangerous prayer, no? Pag sinabi mo, Lord, gamitin mo ako para sa iyong kaluwalhatian. No? Use me as a tool for your glory. Kaya mga kapatid, magandang panalangin natin yan. Kasi, yung panalangin na yan, para mong sinabi sa Panginoon, Lord, I give my life to you. Bahala ka na sa akin. Ikaw na yung gumamit sa akin para maipangaral yung ebanghelyo, para madaming taong makakilala sa iyo. Ikaw yung gumamit sa akin. Gamitin mo ako para sa transformation ng pamilya ko, ng komunidad ko. Dangerous prayer kasi marami kang makakaaway. Maraming magiging galit sa iyo. So, bilang application po sa pinag-aaralan natin ngayon, number 1, praise God for Christ's atonement. Salamat po sa Diyos. Papurihan natin ang Diyos. Kasi, pag na-encounter mo si Yahweh, someday haharap tayo kay Yahweh, no? Kaya, huwag tayong mamuhay sa kadiliman. Mamuhay tayo sa liwanag ng Diyos. Kasi someday haharap tayo sa Kanya. Alam niyo po, pag wala si Kristo sa atin, wala tayong pagliligtas na nangyari sa atin, haharap tayo sa Diyos. Yan ang pinaka nakakatakot sa lahat. Haharap ka sa Diyos na banal, tapos dala-dala mo yung guilt mo, yung kasalanan natin, dala-dala natin sa harapan ng Diyos. Matutupok tayo. Ikapapahamak natin. Pero, pag humarap tayo sa Diyos na tayo'y na kay Kristo, pagharap natin sa Diyos, Lord, thank you. Makasalanan ako pero sinapo na ni Jesus Christ yung kaparusahan para sa akin. Lahat ng kasalanan ko ay naparusahan na sa katawan ni Kristo nung siya'y napako sa krus. Because of that, I can face you. Number 2, present yourself to God just as you are. Hindi natin kailangan magpanggap. I-present natin yung sarili na, Lord, makasalanan po ako. I'm sorry. Kung ito, first time mong narinig, itong devotion natin na ito, harap ka sa Panginoon. Sabi mo, Lord, hindi pala ako makakaharap sa inyo sa Judgment Day na dala-dala ko yung kasalanan ko. Pero salamat si Kristo, isinugo mo upang akuin lahat ng aking mga kasalanan, parusahan na doon sa krus ng Kalbaryo. Lord, I present myself to you, sinner as I am. Marumi po ako. Pero, nananampalataya ako kay Kristo na kay Hesus Kristo may kapatawaran ng kasalanan. Kahit ano pang bigat ng nagawa nating mali, lahat ng yun ay napatawad na sa pamamagitan ng Panginoon Hesus Kristo if we confess our sins and repent. Pag sinabing repent, yung nagsisi at tumalikod sa kasalanan at nagsimulang sumunod sa Diyos. Yan ay isang tanda ng tunay na pananampalataya. And number 3 po, pray the most dangerous prayer. Actually, hindi naman siya dangerous eh. Hindi naman siya most dangerous eh. Most dangerous siya kasi pag sumunod ka sa Diyos, pupunta ka sa liwanag, lahat ng nasa dilim, kaaway ka. Subukan mong maging matuwid sa trabaho mo. Let's say, nasa BIR ka, no? Or nasa kongreso ka. Or nasa sangay ka ng gobyerno na puro korap. Tapos namuhay ka ng may katuwiran. Na hindi ka mabayad-bayaran. Hindi ka matumbasan ng pera. Namuhay ka sa katuwiran at sa liwanag ng Diyos. Asahan mo, lahat ng nasa dilim, kaaway ka. Lahat sila gusto kang patayin. Pray the most dangerous prayer. Pero, alam mong sinugo ka ng Diyos kung nasa ang trabaho ka, nasa eskwelahan ka man, nasa gobyerno ka man nagtatrabaho, nasa mga departamento ng mga kapulisan, sa kasundaluhan, ikaw man ay na OFW, kung nasa ka man, sinugo ka ng Diyos dyan. At dyan pwede mo ipanalangin, Lord, gamitin niyo ako rito. Here I am. Send me. Gamitin niyo ako kung nasan ako ngayon. At dyan po, magkakaroon tayo ng kapanatagan ng loob. Kahit we are in the midst of danger, we know we have this kind of peace from God. Kasi alam natin sumusunod tayo sa Diyos. Now, para po sa ating discussion, have you prayed, Lord, here I am, send me? Naipanalangin na ba natin yon? What does it mean to pray that prayer? Ano ibig sabihin ng ganung panalangin? Tayo pa yung manalangin. Glorious Lord, you are perfect in all your ways, lacking nothing and overflowing with goodness. You are eternally blessed, radiant in beauty, and worthy of all glory. Forgive me when I seek satisfaction apart from you, the only fountain of life and joy.
Thank you because I have finally found the true meaning of life. It is to live for your glory. Billions of people do not have this privilege, but I do because you have touched my heart so that I may believe in the gospel of Jesus that brought me to you. Thank you, and I praise you. In the precious name of Jesus, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating channel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, ma-appreciate ko po kung ipapaalam niyo po sa comment section kung ano po man ang inyong natutunan mula sa devotion nating ito. Now, magkita-kita po tayong muli bukas, alas 5 ng umaga, dito po sa ating daily devotion. Ang Diyos po ang magbigay sa inyo ng katagumpayan ngayong araw. God bless you po.